Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 416. Pagkaraan ng 7 araw, nang marinig ni Duan Feng si Lin Feng, nagulat siya at agad na sumagot. Kung sasabihin ko sa iyo na ito ay lumitaw sa aking mga alaala, maniniwala ka ba sa akin? Nakatingin si Duan Feng kay Lin Feng na umaasang maniniwala siya sa kanya. Ang kasanayang iyon ay tila nasa kanyang mga alaala, palaging nasa loob niya ito. Tinitigan ni Lin Feng si Duan Feng at sinabi, habang tumatango. Naniniwala ako sa iyo. Talagang naniwala si Lin Feng kay Duan Feng. Kahit na ito ay isang napakakakaibang paliwanag, mayroon ng mga kakaibang bagay sa mundo. Ang isang bagay na tulad ng nangyayari sa mga alaala ni Duan Feng ay tila hindi kakaiba kay Lin Feng. Bukod pa ito, si Duan Feng ay may dugo ng Imperial Clan na dumadaloy sa kanyang mga ugat, namana niya ang kanilang espiritu ng dugo at posibleng ang ilan sa kanilang mga alaala. Marahil ito ay isang bagay na normal para sa mga espiritu ng dugo. Lin Feng, kapatid, salamat. Sabi ni Duan Feng nang makita niyang si Lin Feng ay buong pusong naniwala sa kanya. Ang kanyang ngiti ay mainit at palakaibigan. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Kahit na nakatagpo ka ng ilang kamanghamanghang mga kasanayan ngunit hindi sinabi sa akin ang tungkol dito, hindi ako magagalit sa iyo, nagulat lang ako, iyon lang. Sagot ni Lin Feng habang umiiling. Sige. Tumanggo si Duan Feng. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Jing Yun at sinabi. Jing Yun, kapatid, ngayong nakalusot na ako sa Zuan Chi Layer, mapoprotektahan kita. Batang tanga. Sabi ni Jing Yun. Ang relasyon ni na Duan Feng at Jing Yun ay napakalapit, tinatrato nila ang isa't isa na parang magkadugo. Napakamot ng ulo si Duan Feng, mukhang napakasimple at tapat. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Lan Zhao. Lan Zhao, si Duan Feng ay nakalusot lang sa Zuan Chi Layer, paano ka? Kailan ka magsisimulang masira? Bakit ka nag-aalala? Sabi ni Lan Zhao na nagpawala ng mukha kay Lin Feng, hindi siya nakaimik. Wala akong pakialam, ang pagkakaroon lang ng mahina sa aking panig ay mabigat. Siyempre, kung payag kang umalis, wala akong pakialam, kung handa kang umalis, mas masaya akong ihatid ka sa iyong paglalakbay. Sinadya ni Lin Feng na sinabi iyon at iniwan nito si Lan Zhao na nagtataka, tumingin siya sa kanya ng may masamang tingin at sinabi. Gusto mo bang umalis ako para hindi na ako maging pabigat? Kahit gusto mo akong umalis, tumanggi ako, palagi akong magiging pabigat at mananatili sa iyo. Gusto mo mang umalis o hindi ay desisyon mo, pero masyado kang mahina, sa susunod na kailangan mo ng tulong, huwag kang umasa na may darating na tutulong sa iyo. Mayroon akong pil dito na makakatulong sa iyo na makapasok sa Zuan Chi Layer pagdating ng tamang panahon. Kunin ito at gamitin kapag sa tinjin mo ito na ang tamang oras. Sabi ni Lin Feng. Gustong tumanggi ni Lan Zhao, ngunit binato na siya ni Lin Feng ng tableta, na ikinagulat niya. Naghagis si Lin Feng ng isang Zuan level na tableta sa kanya sa parehong paraan kung paano niya itatapon ang basura. Malinaw na alam niya kung gaano kahalaga ang tableta. Mabilis niyang iniunat ang kamay at kinuha ang tableta. May gusto siyang sabihin ngunit tumalikod na si Lin Feng at umalis, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsabi ng kahit ano na ikinagulat ni Lan Zhao. Yung lalaking yun. Habang nakatingin sa likod ni Lin Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng galit ngunit bahagyang naantig din siya. Nag-alok siya sa kanya ng Zuan level na tableta habang kumikilos na parang isang mayaman at spoiled na noble, kung hindi niya pinapahalagahan ang gayong mga kayamanan, gaano kasuklam-suklam. Pagkalabas ni Lin Feng, pumunta siya sa isang silid na napakaayos at maayos. Naka-cross-leg si Meng Qing sa kama sa loob ng kwarto, nakapikit ang mga mata, parang naglilinang. May bahagyang lamig na nakikita sa kanyang katawan. Nang marinig niya si Lin Feng na pumasok, binuksan niya ang kanyang mga mata at binigyan siya ng isang ngiti. Ang kanyang ngiti ay maaaring matunon ng sinuman. Nang makita ni Lin Feng ang ngiti ni Meng Qing, bigla siyang nakaramdam ng sobrang pagka-relax, hindi siya nakaramdam ng anumang pressure. Pagkatapos ay tumingin siya kay Meng Qing ng may mainit at malambing na tingin. Tumapit ito sa kanya at agad na tumalon sa kama. Nakaramdam siya ng pagod sa sandaling iyon kaya nagsimula na lang siyang humiga sa tabi ni Meng Qing, na para bang sarili niyang kama. Naging wild siya. Nagliwanag ang mga mata ni Meng Qing, ngumiti siya at umiling. Ang taong iyon ay nagsimulang kumuha ng higit at higit na kalayaan. Kanina pa siya nanginginig sa takot mula ulo hanggang paa kapag pumapasok sa kanyang silid ngunit sa sandaling iyon, nang walang paabi, tumalon siya sa kanyang kama at humiga sa isang nakaka-relax na paraan. Hindi rin nagsalita si Meng Qing at hinayaan siyang kumilos ng ligaw. Sa katunayan, kung isasaalang-alang ang kanyang nararamdaman para kay Lin Feng, nagawa niyang tiisin ang mga kilos nito, gusto niyang manatili sa kanya magpakailanman. Alam din ni Lin Feng kung kaya't mabilis siyang tumalon sa kanyang kama. Pagkatapos noon ay bigla niya itong hinawakan at hinayla pababa sa third abi niya. Pareho silang nakahiga sa isa't isa, ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Biglang nahiya si Meng Qing at ibinaba ang kanyang ulo. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Lin Feng sa mga mata. Nang makita ni Lin Feng na nahihiya si Meng Qing, isang napakagandang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at marahan niyang ipinulupot ang kanyang mga braso kay Meng Qing. Gumamit siya ng kaunting puwersa habang hinihila siya sa dibdib niya para yakapin. Meng Qing, kung makahiga lang tayo at magkayakap ng tuluyan, siguradong papayag ako. Sinabi ni Lin Feng sa magiliw na paraan na nagpainit sa puso ni Meng Qing. Sa katunayan, kung maaari silang manatiling ganoon magpakailanman, gaano kaperpekto iyon. Pareho silang nagnanais na magtagal ito ng walang hanggan kaya walang sino man sa kanila ang nang-ahas na sirain ang napakagandang sandali na iyon. Tahimik lang silang magkayakap. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at dahan-dahang nakatulog.
Nakatulog ng mahimbing si Linfang. Siya ay natutulog ng mapayapa at masaya, siya ay lubos na nakaka-relax. Kahit na siya ay natutulog ng regular, kadalasan ay hindi siya nakaka-relax at hindi makatulog ng malalim gaya ng ginawa niya ngayon. Matagal na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Palagi niyang iniisip ang kanyang mga problema at ang mga panganib sa paligid niya kaya hindi siya nakakatulog ng maayos ngunit sa pagkakayakap ni Meng Qing, sa wakas ay nakaramdam ng kapayapaan ang kanyang puso. Makalipas ang 2 araw, habang naglilinang si Linfang nang makatanggap siya ng liham ng paanyaya. Ito ay isang napakasimpleng sulat na may malalaking titik. Sa loob ng 7 araw, sa gabi ng kabilugan ng buwan, magsisimula ang pambansang kompetisyon sa lawa ng Xiangjiang, inimbitahan ang kamahalan Linfang. Iyon ang nilalaman ng sulat, walang pangalan o walang indikasyon kung saan ito nanggaling ngunit lubos na naunawaan ni Linfang ang ibig sabihin nito, bukod pa, marami na siyang narinig tungkol sa pambansang kompetisyon ng Zuyu. Ilang sandali bago, dumating si Chu Zanpang upang labanan siya at napagkasunduan nilang lumaban sa kompetisyon ng Zuyu. Lahat ng mga henyo ni Zuyu ay sasali sa kompetisyon para sa pagkakataong ipakita ang kanilang kamanghamanghang galing. Kasabay nito, ito rin ang pinakamahusay na paraan upang piliin ang nangungunang mga batang cultivator para sa dakilang kompetisyon ng Zuyu. Ang mga tao mula sa imperyo ay darating upang mag-obserba at mag-monitor para piliin kung sino ang lalahok sa dakilang kompetisyon, ang yugto kung saan ang pinakanamumukuntinjing mga henyo mula sa 13 bansa ay lalaban. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa langit, kumikislap ang matalim na ilaw sa kanyang mga mata. Matagal na niyang gustong makita ang kompetisyon na iyon sa sarili niyang mga mata, gusto niyang makita kung gaano talaga katanji ang mga henyo ni Zuyu. Kaya, sa loob ng 7 araw kailangan kong nasa Xiangjiang Lake. Ang walang kapantay na martial god, ito. Kabanata 417, ang lihim ni Duanfang. Ang dasukli na buwan ay lumulutang sa itim na kalangitan at walang mga bituin sa paningin, ang gabi ay nag-iisa at malamig. Sa loob ng 7 araw ay magkakaroon ng full moon. Bulong ni Linfang sa kanyang sarili. Narinig na ni Linfang ang tungkol sa pambansang kompetisyon ni Zuyu noon ngunit wala siyang alam na anumang konkretong detalye tungkol dito. Parang inorganize ito ng Imperial Family at ng Duan Clan, parang sila ang nag-iimbita ng mga tao, mas tiyak ay ang hari ng Zuyu, na siya ring pinuno ng Duan Clan. Ngunit ang detalyeng iyon ay walang silbi, alam lang ni Linfang na magkakaroon ng mga labanan at kailangan din niyang lumaban. Si Chu Zanpang ang pang-anim na mataas na opisyal ng Zuyu. Noong nakaraan, siya ang pinakamahusay na disipulo ng Hao Yusek. Sa unang pagkakataon na nakita siya ni Linfang, si Chu Zanpang ay labis na mayabang, pumunta siya sa Yunhai Sect at gusto niyang ihatid nila si Linfang sa kanya. Noon, tinanggap pa ni Elder Mo Exi ang kanyang mga kahilingan, kung hindi si Protector Kong. Tumitaw sa anyo ng isang anino, si Linfang ay patay na. Malinaw kay Linfang na si Chu Zanpang ay mayabang pa rin tulad ng dati at itinuturing si Linfang na isang insekto, isang walang tao. Madalas na pinapahiya ni Chu Zanpang si Linfang pagkatapos nilang magkita sa Yunhai Sect. Ilang sandali pa noon, nagpunta pa siya sa Celestial Academy at ipinakita ang kanyang lakas, hinanap niyang muli si Linfang. Malinaw na naalala ni Linfang ang lahat ng nakaraang sama ng loob. Kailangang kalimutan ni Linfang ang puot at puot na iyon. Ang kailangan niyang gawin ay patunayan kay Chu Zanpang na hindi niya nagawang ay bully siya sa paraang ginawa niya. Nang naisip ni Linfang si Chu Zanpang, naalala rin niya ang panahong nasa Chi layer pa lang siya, mahina siyang bata. Matapos masira ang layer ng Lingchi, nakaramdam siya ng sobrang sigla at sigla, ayaw niyang makitang malipol ang Yunhai Sect. Ang Yunhai Sect ay nagsakripisyo ng kanilang sarili upang protektahan si Linfang at iligtas ang kanyang buhay. Pinatay sina Protector Kong at Nangang Ling habang tinulungan siya ni Protector Bei na makatakas. Hindi malilimutan ni Linfang ang pagdanak ng dugo ng Yunhai Sect, ito ay kalunos-lunos. Hindi makakalimutan ni Linfang na ang singsing na nasa kanyang daliri ay ang singsing na isinuot lamang ng Patriarch ng Yunhai Sect. Lahat ay nagtiwala kay Linfang at inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa sa hinaharap sa kanya. Maghintay ka lang hanggang sa maging sapat na ako, ang Yunhai Sect ay lilito muli sa Zuyu. Naisip ni Linfang habang nakatingin sa maliwanag na buwan sa itaas. Ang mga ilog ng dugo ay dam-anak, hindi ito maaaring walang kabuluhan. Muling itatayo ni Linfang ang Yunhai Sect at ipaghihiganti niya ang padyugo ng mga nauna sa kanya. Pararangalan ni Linfang ang mga patay ng Yunhai Sect. Ang tunog ng mga hakbang ng isang tao ay sumabad kay Linfang sa kanyang pag-iisip. Palakas ng palakas ang mga hakbang na iyon nang makita ni Linfang ang isang binata na mabagal na naglalakad. Linfang, kuya. Sigaw ng binata na may malabong ngiti. Tumingin siya kay Linfang na puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Duanfang, bakit hindi ka nagpapahinga? Sabi ni Linfang habang nakangiti. Minsan naiinggit si Linfang kay Duanfang. Napakadalisay ng kanyang puso, walang nikay-titing na poot para sirain ang kanyang puso. Napakalinis at inosente pa rin niya. Wala siyang anumang obligasyon at alalahanin, ang kailangan lang niyang gawin ay tumutok sa kanyang paglilinang. Sa kabilang banda, si Linfang ay may maraming bagay na dapat alalahanin, halimbawa, pasan niya ang kapalaran ng buong Yunhai Sect sa kanyang mga balikat, kailangan din niyang hanapin ang kanyang ama na tila nawawala. Hindi ako makatulog, sagot ni Duanfang habang naglalakad palapit sa kanya. May sulat sa kanyang kamay, iniabot niya ito kay Linfang. Ano ito? Tanong ni Linfang habang sinusulyapan si Duanfang. Pagkatapos ay kinuha niya ang sulat at binasa. Isang simpleng text lang ang nakalagay doon. Sa loob ng 7 araw, sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang pambansang kompetisyon ay magaganap sa lawa ng Xiangjiang, inimbitahan ng kamahalan Duanfang.
Si Lin Fang ay nakatanggap ng parehong sulat, ito ay ipinadala ng parehong tao. Duan Fang, nakatanggap ka rin ng imbitasyon, congratulations. Sabi ni Lin Fang habang bahagyang nakangiti. Tanging ang pinakamahuhusay na kabataang magsasaka ng Zuyu ang nakatanggap nito at si Duan Fang ang patunay niyan. Ngunit si Lin Fang, kuya, ikaw lang at iilan ang nakakaalam na nakalusot ako sa Zuan Chi Layer, hindi ko sinabi sa sinumang tagalabas, paano nila nalaman? Nababalisa si Duan Fang at nagpatuloy. Sa palagay ko ay hindi sila mag-aabala sa pag-imbita ng isang cultivator ng Ling Chi Layer, ang mga bata at makapangyarihang cultivator na nakarating sa Zuan Chi Layer ang hinahanap nila. Hindi mo sinabi kahit kanino. Nagulat si Lin Fang. Sa katunayan, ang Zuyu ay isang malawak na bansa, ang Imperial City mismo ay mayroong napakaraming napakabata ngunit malalakas na magsasaka. Ang pag-imbita sa mga miyembro ng Ling Chi Layer ay magiging walang kabuluhan para sa kanila. Totoo ang sinabi ni Duan Fang, interesado lang sila sa mga cultivator ng Zuan Chi Layer, bilang minimum requirement. Ngunit sinasabi ni Duan Fang na wala siyang sinabi sa iba tungkol dito, paano nila malalaman na nakalusot siya sa Zuan Chi Layer. Ang tubig ng Zuyu ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Nakangiting nag-isip si Lin Fang habang umiiling. Kung hindi niya mahanap ang sagot, hindi na kailangang ipagtabuyan ang sarili, pagkatapos ay sinabi niya kay Duan Fang. Duan Fang, dahil natanggap mo ang sulat na iyon, magpahinga ka lang, huwag mong baliw ang iyong sarili. Maaaring dahil din ito sa iyong hindi ka panipaniwalang likas na kakayahan. Sa 7 araw, sabay tayong pupunta sa Xiangjiang Lake. Sige. Tumanggo si Duan Fang ngunit bahagyang kumunat ang noo niya at sinabi, habang nakatingin kay Lin Fang. Kuya Lin Fang, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Ano ito? Tanong ni Lin Fang. Medyo nagulat siya nang makita niyang nakasimangot si Duan Fang. Si Duan Fang ay palaging dalisay at inosente, at palaging nakangiti. Nagtataka si Lin Fang kung ano ang nangyayari, tila may kung anong mabigat sa kanyang puso. Lin Fang, natatandaan mo noong tinanong mo ako ng tanong na iyon noong nakaraang pagkakataon, saan ko nakuha ang hindi ka panipaniwalang kasanayang iyon? Tanong ni Duan Fang na ikinagulat ni Lin Fang. Nagsalita na naman si Duan Fang tungkol dito, may tinatago ba siya? Hindi mo ba sinabi na natagpuan mo ito sa iyong mga alaala? Tanong ni Lin Fang. Sa katunayan, natagpuan ko ang kasanayang iyon sa aking mga alaala. Sabi ni Duan Fang habang bahagyang tumatango ngunit nagpatuloy. Ngunit habang dumarami ang aking paglilinang, may mga bagong alaala din na lumilitaw sa aking utak. Sa bawat pagunlad ko, lumalabas ang mga bagong alaala ngunit hindi ito sa akin. Hindi ko kailanman naalala ang mga ito, ngunit may ilang mga kamanghamanghang mahusay na kasanayan at diskarte na lumilitaw, ito ay lubhang kakaiba. Ha? Nang marinig ni Lin Fang si Duan Fang, siya ay natigilan. Bagong alaala ang lumalabas sa kanyang utak habang dumarami ang kanyang cultivation, talagang kakaiba ito. Maaaring may isang taong nagbuklod sa iyong mga alaala at habang dumarami ang iyong paglilinang, ang mga selyo ay nagbubukas mismo. Nahulaan si Lin Fang ngunit hindi siya sigurado. Kung ang isang tao ay maaaring magtatak ng mga alaala sa loob ng utak ng isang tao at buksan ang selyo ng mag-isa habang dumarami ang paglilinang ng tao, gaano kaya kakilakilabot ang taong iyon? Malamang na walang sino man sa Zuyu ang makakamit ang ganoong bagay. Duan Fang, ang iyong ama at ina. Biglang sabi ni Lin Fang. Ngunit agad na umiling si Duan Fen at sinabi. Lin Fang, kapatid, hindi ko pa nakikilala ang aking mga magulang, ang alam ko lang ay may dugo akong espiritu ng Imperial Clan. Ang alam ko lang ay dinala sila sa malayong lugar para parusahan. Palagi akong nasa maliit na nayon kung saan namuhay ako ng maharlika, ngunit hindi ko alam kung sino ang aking ama. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Hindi pa nakita ni Duan Fang ang sarili niyang mga magulang, ang mga alaalang iyon ay lubhang kakaiba. Ngunit kung walang sino man ang nagsil ng mga alaalang iyon sa kanyang utak, ano pa kayang paliwanag ang mayroon? Ito ba ay isang uri ng pang-anim na kahulugan? Kung oo, ang kanyang likas na kakayahan ay mas nakakatakot. Lin Fang, may iba pa, hindi lang mabilis tumaas ang cultivation ko kundi mabilis din akong natututo ng skills at techniques, parang kilala ko na sila. Isang beses ko lang nabasa tapos nagagamit ko na. Sinubukan kong magsanay ng mga kasanayan na hindi bahagi ng aking mga alaala at ito ay napakahirap, kahit na ang mga ito ay mababa lamang sa antas. Patuloy ni Duan Fang. Lalong nagulat si Lin Fang at nagsimulang sumimangot. Kakaiba. Bakit? Walang ideya si Lin Fang. Siya ay mukhang nag-iisip saglit ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Duan Fang, ang makapagsanay ng mabilis na paglilinang ay isang magandang bagay, marahil mayroon ka talagang pang-anim na pandama o kakaibang kakayahan na hindi mo alam. Since hindi mo kami naiintindihan, huwag mong baliwin ang iyong sarili dahil dito. Hihilingin ko kay Senior Yan Yu para sa iyo sa susunod. Tumanggo si Duan Fang. Gusto niyang intindihin ito ngunit hindi niya magawa at nababaliw siya. Hindi siya makapag-practice ng mahinahon dahil ito ang laging nasa isip niya. Ano man ang mangyari, ang pagiging mabilis at madali ay palaging isang magandang bagay. Lin Fang, kapatid, babalik ako ngayon. Magpahinga ka na rin. Sabi ni Duan Fang. Bahagyang tumanggo si Lin Fang at umalis si Duan Fang. Ngunit nanatili si Lin Fang sa parehong lugar, mahinahong nakatingin sa Crescent Moon. Nanatili siya doon buong gabi. Nang sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita na ang Imperial City ay nagpadala ng mga liham ng paanyaya, at pagkatapos ay kumalat ang balita sa buong bansa. Ang mga nakatanggap ng imbitasyon ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 418. Lahat ay gusto siyang patayin.
Ang liham na iyon ay ang patunay na ang isang cultivator ay parehong napakalakas at may talento. Ang mga nakatanggap nito ay ang pinakanamumukod tangi sa mga kabataang cultivator. Bukod dito, ang mga hindi nakatanggap ng liham ay nagtitipon sa pampang ng lawa. Nais nilang personal na obserbahan ang pinakanamumukod tanging mga disipulo ni Zuyu. Ang kakayahang makita ang napakalakas na cultivator na nagpapakita ng kanilang lakas ay isang pambihirang tanawin, kaya ito ay isang magandang pagkakataon para sa masa. Hindi lamang mga miyembro ng Imperial City ang nagtipon, mayroong mga tao mula sa lahat ng bahagi ng Zuyu. Lahat ay interesado sa pambansang kompetisyon. Gustong lahat na makita kung gaano talaga kalakas ang mga henyo ni Zuyu at kung gaano kataas ang kanilang likas na kakayahan, makikita rin nila ang pagkakaiba sa pagitan nila. Sa wakas, sa ikalimang araw, ang Imperial Government ng Zuyu ay nagbigay ng utos na magsimula ng blockade, ang mga tao ay maaaring umalis sa Imperial City ngunit hindi na pinapayagang makapasok. Napakaraming tao ang nagtipon-tipon sa Imperial City, ang mga tao ay nagtutulak at nagsisiksikan sa isa't isa sa hindi kapani-paniwalang malalaking kalsada na karaniwang nagpapahintulot sa 1,000 tao na maglakad ng balikatan na may pagitan. Dahil sa utos na magsimula ng blockade, nagalit ang mga taong naghihintay na makapasok. Nagsisi sila sa paglalakbay sa ganoong kalayuan kaya lang huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi sila makapasok sa Imperial City, hindi posibleng makita ang pambansang kompetisyon. Ang kapaligiran sa Imperial City ay labis na nabalisa, abala at buhay na buhay, lahat ay labis na naiinip, hanggang sa wakas, dumating ang ikapitong araw. Ang Xiangjiang Lake ay matatagpuan sa hilagang distrito ng Imperial City, ang lawa ay ilang daang yarda lamang ang lapad, ngunit ito ay ilang dosenang milya ang haba. Mula sa isang gilid ng lawa, imposibleng makita ang kabilang panig. Napakahaba ng lawa ng Xiangjiang. Madaling araw, ang magkabilang gilid ng lawa ay natatakpan ng mga tao mula sa itaas, ang mga pulutong ng mga taong gumagalaw ay parang mga dragon, tinakpan nila ang isang lugar na ilang dosenang milya, ang tanawin ay hindi kapani-paniwala. Kung ang mga taong iyon ay sabay-sabay na tumapak sa lupa, mapapabaligtad nito ang buong lawa. Napakaingay ng kapaligiran sa paligid ng lawa, magkakilala man sila o hindi, lahat ng mga tao ay nag-uusap, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa malalakas na cultivator na maaaring nakatanggap ng mga liham ng paanyaya. Lahat sila ay sinusubukang hulaan kung gaano karaming mga magsasaka ang magkakaroon at kung saan sila nanggaling. Siyempre, kapag maraming tao ang nagsama-sama, nagkaroon din ng tensyon at sigalot. Gusto ng ilan sa mga tao na nasa mismong pampang ng lawa ngunit ang iba ay hindi pinayagang mauna sila sa kanila. Ang mga ulap ng alikabok ay makikita sa maraming lugar dahil sa katotohanang maraming tao ang nag-aaway sa isa't isa upang makakuha ng mas magandang tanawin. Mukhang hindi naman ito masyadong mahalaga, mula sa itaas ang mga labanang iyon ay parang isang maliit na alon sa dagat ng mga tao at pagkaraan ng ilang panahon, ang lahat ng labanan ay natapos na. Ang oras ay lumipas ng napakabagal para sa mga manunood at lahat ay nasa sabik sa pagdating ng gabi. Parang mas mabagal ang paglipas ng oras, tila 100 araw silang naghintay para maging gabi. Kung mas naiinip sila, mas mabagal ang oras. Habang lumilipas ang oras at nagsimulang sumikat ang pulang-pula na araw sa lawa. Habang ang araw ay lumulubog sa isang bahagi ng kalangitan, ang kabilugan ng buwan ay lumilitaw sa isa pa, ang mga tibok ng puso ng mga tao ay pabilis ng pabilis. Sa lalong madaling panahon, ang pambansang kompetisyon ay magsisimula. Matagal na nilang hinihintay iyon. Sa di kalayuan, may sumulpat na grupo ng mga tao, nakatayo sila sa isang dambuhalang halimaw at mabilis silang lumilipad. Ang tila pinuno nila ay mukhang maharlika, napakamakapangyarihang presensya. Agad na lumipat ang mga taong iyon sa pampang ng lawa. Ang lugar na iyon ay nakalaan para sa kanila, mayroon ng ilang mga sundalo na humaharang sa mga tao na makapasok sa lugar na iyon. Sekta ng Haoyu. Ang mga tao ay natulala. Ang mga taong kakalupag lang ay may hawak na watawat na kamakaway sa hangin. Sa watawat na iyon, may mga salita na nakasulat sa isang magarbong estilo ng kaligrapya, Haoyu Sect ay nakasulat sa malalaking karakter. Ang Imperial City ay nagimbitang ilang natatanging kabataang magsasaka, ngunit inimbitahan din nila ang pinakamalaking sekta at angkan ng bansa. Malinaw na iimbitahan nila ang Haoyu Sect. Ang mukhang maringal na pinuno ay ang patriarch ng Haoyu Sect. Chu Qi. Narinig ko na ang dalawang disipulo ng Haoyu Sect ay inimbitahan, isa sa kanila ay si Chu Zanpang, hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo kung gaano siya kalakas, at ang isa ay isang pangunahing disipulo ng Haoyu Sect. Jiang Shan. Siya ay tila nakapasok sa Zuan Qi layer at naimbitahan din. Nagsimula ang mga talakayan nang makita nila ang Haoyu Sect. Paano ang Blade Master, Leng Yu? Narinig ko na ang Haoyu Sect ay may isang henyo na tinatawag na Leng Yu, ang kanyang palayaw ay ang Blade Master. Kahit na siya ang pangalawang ranggo na pangunahing disipulo, ang kanyang likas na kakayahan ay mas mataas pa kaysa kay Jiang Shan. Siguradong magiging high official siya in the future, nasaan na siya? Darating ba siya o hindi? Narinig ko rin ang tungkol sa kanya, abnormal na mabilis daw siya at kung ilalabas niya ang blade niya, may mamamatay. Walang sino man ang makakaiwas sa kanyang mga pag-atake, ngunit matagal na akong nakarinig ng anumang bagay tungkol sa kanya, bukod pa, ang ilang mga tao ay nagsasabi na siya ay nawawala. Dalawang tao ang nag-uusap tungkol sa Blade Master, hindi nila alam na hindi na nila makikita ang Blade Master dahil pinatay na siya ni Lin Feng. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa kwentro na iyon, ang balita ay hindi pa nakarating sa publiko sa Imperial City. Sa makatuwid, ang katotohanan na ang mga tao sa karamihan ay hindi alam tungkol dito, ay napaka-normal. Saib ba yun? Nandito na ang mga miyembro ng Ice and Snow Mountain Village.
Sa sandaling iyon, napansin ng ilang tao na namumuo ang nyebe sa abot-tanaw, na parabang ang buwan mismo ay magyeyelo. Isang layer ng yelo ang lumitaw sa lupa sa ilalim ng mga ito at isang makapal na snow ang bumagsak mula sa langit. Kasabay nito, may mga taong makikitang naglalakbay sa ibabaw ng yelo at nyebe, halatang miyembro sila ng Ice and Snow Mountain Village. Gayunpaman, ang ikinagulat ng maraming tao sa loob ng karamihan ay ang grupo ng mga tao ay napakaliit. Konti lang ang tao sa grupo nila. Muli, kakaunting tao sa bansa ang nakakaalam tungkol sa labanan sa Celestial River, kung saan napatay ang malaking puwersa ng mga magsasaka mula sa Ice and Snow Mountain Village. Sinisingil nila doon na patayin si Lin Feng at hindi na bumalik. Dumating na ang mga miyembro ng Luozia sect. Bamantong hininga ang ilang mga tao na nagulat. Ang papalubog na araw ay sumisikat sa isa pang grupo ng mga tao sa abot-tanaw. Ang grupo ng mga tao ay nagmukhang lubhang malungkot at hindi malapitan habang sila ay gumagalaw sa papalubog na araw na sumisikat sa kanila. May nakalaan din silang lokasyon para sa kanila. Ang Luozia sect ay nagmula sa isang malayong lokasyon sa bansa, hindi rin sila nakikihalubilo sa ibang tao, hindi ko akalain na sasama sila sa kompetisyon. Ang patriarch ng kanilang sekta, si Go Chun-kyu, ay personal na dumating din. Sabi ng ilan sa mga nakatatanda sa karamihan nang makita nila si Go Chun-kyu ang patriarch ng Luoxi sect. Ang mga tao ay namangha dahil si Go Chun-kyu ang pinakakakaiba at pinaka-reclusive sa lahat ng mga patriarch. Mukha siyang masungit, para siyang napapaligiran ng hirap at problema. Ang Luozia sect at ang Ice and Snow Mountain Village ay pareho. Nagpunta sila sa Celestial River upang kunin ang makalangit na kaldero ng dragon. Sinaktan ni Wugang si Lin Feng dahil gusto niyang gamitin siya bilang kambing para sa sarili niyang kaduwagan at dahil doon, ang mga magsasaka at matatanda ng Luozia sect ay napatay lahat. Paano hindi kaya magmumukhang malabo si Go Chun-kyu? Naalala niya si Lin Feng, ngunit sa Celestial River, nagkaroon ng napakasamang cultivator na pumatay sa lahat ng pumunta para sa Heavenly Dragon Cauldron at walang naiwang nakaligtas, kaya naisip ni Go Chun-kyu na si Lin Feng ay napatay sa oras na iyon. Gayunpaman, nang muling kumalat ang pangalan ni Lin Feng sa Imperial City, narinig ni Go Chun-kyu ang mga chismis at nalaman niyang buhay pa siya. Sa pagkakataong ito, pumunta si Go Chun-kyu sa Imperial City para sa isang dahilan, upang patayin si Lin Feng. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Nagsimula ring dumating ang mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu, Yu Clan at ng Wan Shou. Lahat sila ay may mga naka-reserve na pwesto, kaya hindi nila kailangang dumating ng maaga. Ang lahat ng pinakadakilang lugar ng impluensya sa bansa ay may sariling nakalaan na lokasyon, at sa gitna ng lahat, mayroong isang malaking walang laman na lokasyon, ito ay ang lawa. Sa gilid ng Holy Courtyard ng Zuyu, dalawang siluet ang lumitaw sa kalangitan sa itaas nila. Agad na lumapag si Chu Zanpang sa harap ng karamihan ng Hao Yu sect. Ama! Sigaw ni Chu Zanpang habang nakatingin kay Chu Qing. Zanpang, sa pagkakataong ito, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin, di ba? Sabi ni Chu Qing habang nakatingin kay Chu Zanpang. Huwag kang mag-alala, ama, kahit na pinatay ni Lin Feng si Leng Yu, papatayin ko pa rin siya. Sabi ni Chu Zanpang na may matalim na ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Kailangang harapin si Lin Feng bago maging huli ang lahat. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Ice at Snow Mountain Village ay nagkakaroon din ng parehong pag-uusap. Napakaraming tao ang nawala sa kanila sa Celestial River, ngayon ay may pagkakataon na silang patayin si Lin Feng, hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataon. Lahat sila ay gustong patayin si Lin Feng, ang Hao Yu sect at ang Ice and Snow Mountain Village, ay pareho, maging ang Luozia sect, Wan Shou sect at ang Yu Clan ay gustong gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya. Sa totoo lang, nagkaroon na sila ng awayan ni Lin Feng mula nang sirain nila ang Yunhai sect, kahit nawala ang lahat ng nangyari pagkatapos noon, kailangan nilang sirain ang mga ugat at patayin si Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 419, Madiling Harang. Habang lumulubog ang araw, sumisikat ang kabilugan ng buwan. Ang buong buwan ay tila malamig at malungkot, ito ay nagliliwanag sa tubig ng lawa at sa mga tao sa ibaba ng maputlang liwanag ng buwan. Sa di kalayuan, isang tunog ang kumalat sa hangin na ikinagulat ng mga tao. Ano ang narinig lang nila? Ang mga tao ay tumingin sa malayo at nakita ang siyam na dragon na gumagalaw sa himpapawid. Ang tunog ng mga dragon na umaatungal ay maririnig habang ang mga dragon ay naghahabi sa isa't isa. Malayo sila, ngunit ang tunog ay malakas at malinaw para sa lahat. Ang pinakanakakabigla ay sa gitna ng siyam na dragon na iyon, mayroong isang trono, ito ay isang gintong trono. Sa mga kurtinang nakapalibot sa tronong iyon, maraming mga paglalarawan ng mga dragon. Kasabay nito, nakapalibot sa tronong iyon, mayroong isang hukbo ng malalakas na magsasaka na lumilipad sa kalangitan sa perpektong pormasayon. Ang mga taong iyon ay may matalim na ekspresyon sa kanilang mga mata at ang chi na kanilang pinakawalan ay napaka-brutal. Ang hari. Ang mga tao ay nanginginig nang makita nila ang panoorin, kung gaano kahanga-hanga, siya ay dinadala ng siyam na dragon at ang mga malalakas na magsasaka ng hukbo ay lumilipad sa pormasayon upang linisin ang landas, gaano kahanga-hanga. Nahulaan na ng lahat kung sino ang taong iyon. Ang hari ng Zuyu. Roar. Ang siyam na mga dragon ay umungal sa isang marilag na karalagan at ang tunog ay umalangaw sa mga tainga ng lahat. Nang makita nila ang hari, ang buong populasyon ay nagsimulang yumuko. Ang hari ay dumarating at ang kanyang pagdating ay may kasamang siyam na dragon. Dumating pa ang hari sa pambansang kompetisyon. Akala ng mga tao sa karamihan, lahat sila ay nagulat. Tila ang kompetisyong ito ay magiging lubhang mahalaga, ang hari ay dumating ng personal.
Ang pambansang kompetisyon ay katulad ng mahusay na kompetisyon ng Zuyu, ito ay isang bagay na nangyayari tuwing 10 taon, ngunit para sa maraming tao, hindi nila makikita ang hari sa buong buhay nila. Ang siyam na dragon ay lumipad pababa mula sa langgit at agad na lumubog sa tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tuktok ng mga dragon ay lumipad palabas mula sa ibabaw ng lawa, sila ay mukhang napakahusay at maliksi. Ang siyam na dragon na iyon ay maaaring lumipad sa kalangitan at lumangoy sa tubig, ngunit ang kakaibang bagay ay ang tubig ng lawa ay hindi man lang gumagalaw mula sa mga galaw ng mga dragon. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay namangha sa panoorin ng siyam na dragon, ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib. Ang siyam na dragon na iyon ay 12-12 metro ang laki, nakakagalaw sila sa tubig nang hindi man lang lumilitaw ang isang alon, napakahusay. Naging kalmado ang buong kapaligiran. Sa sandaling iyon, walang nang ahas na magsalita. Nakatingin silang lahat sa trono na ngayon ay bahagyang nasa ibabaw ng tubig. Pumunta ka, isang mahinang boses ang narinig ngunit sapat na malakas para marinig ng buong pulutong. Nang matapos magsalita ang taong iyon, bumaril sa hangin ang siyam na dragon. Anong ginagawa nila? Nagtataka ang ilang tao habang nanginginig sa presensya ng mga dragon. Ang siyam na dragon na iyon ay dumating sa kalangitan at nagsimulang lumipad ng mga bilog, na lumikha ng isang bagyo sa kanilang paligid habang sinisipsip nito ang lahat ng mga ulap sa kalangitan. Isang napakalakas na chi ang gamulong sa ere habang nagsimulang umikot ang siyam na dragon. Walang humpay na umuungal ang siyam na dragon at ang trono ay nag-iisa sa itaas ng lawa. Ito ay kalmado na nakabitin sa suspensyon sa ibabang tubig ng lawa, ngunit hindi ito bumabagsak man lang, ito ay umuusad ng kaunti habang ito ay lumulutang sa hangin, ito ay lubhang nakakaintriga. Sa wakas, ang siyam na dragon ay huminto sa paggalaw at bumalik sa lawa at lumitaw sa ibabaw. Sa sandaling iyon, isang malaking bilog ang lumitaw sa kalangitan at lumikha ng isang madilim na hadlang sa ilalim. Ang pag-ilog na harang na iyon ay nabuo ng madilim na chi, tila ang siyam na dragon ay umiikot sa hangin upang lumikha ng harang na ito. Ang mahusay na kompetisyon ng Zuyu ay nangyayari tuwing 10 taon, ang mga tao mula sa lahat ng 13 bansa ay lumalahok, mayroong maraming natitirang mga batang cultivator. Ang lahat ng mga sumali sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu, kung hindi sila napatay sa panahon ng kompetisyon, sila ay bumalik bilang mga bayani, general, maharlika o napakalakas na cultivator sa pangkalahatan. Sa pagkakataong ito, lahat ng namumukod tanging mga batang magsasaka ng Zuyu ay magkakaroon ng pagkakataon, isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Sabi ng isang boses na nagmumula sa loob ng mga kortina, kung saan naroon ang trono. Gayunpaman, maririnig pa rin ng mga taong nasa kilometro ang layo ng boses na iyon. Masama ang boses na iyon at gumagalaw ito sa lahat ng direksyon, tumatagos sa tainga ng mga tao. Ang mga sumali sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu dati ay naging napakalakas na cultivator o general. Nang marinig ng mga tao ang mga salitang iyon, ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng husto. Ang apat na nakabalik mula sa mahusay na kompetisyon ni Zuyu 9 na taon na ang nakalilipas at 18 taon na ang nakalipas ay naging napakalakas na kaya walang sinuman sa Zuyu ang maglalakas loob na guluhin sila. Ang mga taong iyon ang naging pinakatanyag na cultivator ng bansa. Ang mga tao mula sa buong 13 bansa ng Zuyu ay sasali sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu. Paano hindi ka panipaniwala iyon? Maraming tao ang nagnanais nito gabi at araw, ngunit napanood lamang nila dahil hindi sila sapat na malakas. Hindi ako nag-e-exaggerate para takutin o akitin ka. Kailangang maunawaan ninyong lahat na si Zuyu ay napakalawak. Mayroong 13 bansa at ang ating bansa ang isa sa mas maliit at mas mahina. Ang bawat bansa ay may napakaraming matatapang na magsasaka. Kung gusto mong sumali sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong iyon at saka ka lang makakalaban ng mga henyo ng ibang mga bansa. Makakakuha ka ng napakahalagang karanasan at higit na pag-unawa sa maraming bagay. Mapapalakas mo rin ang iyong katawan sa bago at hindi maisip na taas. Ang pagsali sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu ay may maraming mga pakinabang, hindi lamang nito binabago ang iyong paglilinang, binabago nito ang iyong kapalaran. Walang makaka-anticipate sa future mo kung dadalo ka, mabagal na sabi ng boses. Tahimik na nakikinig ang lahat sa mga salitang iyon. Ang mahusay na kompetisyon ng Zuyu ay mayroong magbago ng kapalaran ng isang tao. Kung makakasali sila sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu, makakaalis din sila sa bansa ng Zuyu at matuto mula sa mga makapangyarihang dayuhang magsasaka. Ngunit kung gusto mong sumali sa mahusay na kompetisyon ng Zuyu, kailangan ko munang makita ang antas ng iyong lakas at kung gaano ka kagaling, pagkatapos lamang makita ang iyong potensyal, magkakaroon ka ba ng pagkakataong maiharap sa emperador na pagkatapos ay piliin ng personal ang mga huling magsasaka. Dahan-daang ipinagpatuloy ang boses bago nagpatuloy. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ko ang pinakamahuhusay na kabataang magsasaka ng Zuyu, kayong lahat ay may pagkakataon, kayong lahat na nakatanggap ng aking sulat, mangyaring dumaan sa madilim na hadlang at sa gitna ng bilog. Ito ang magiging unang proseso ng pagpili. Siyempre, ang 8 mataas na opisyal ay hindi kailangang dumaan sa pagsusulit na iyon. Pagsubok sa pagpili. Naunawaan ng karamihan kung bakit ang 9 na dragon ay lumikha ng isang bilog ng chi sa sandaling iyon, ito ay upang makita kung ang mga nakatanggap ng liham ay maaaring tumagos sa hadlang. Ano ang hindi kapanipaniwalang epekto nito? Ang 8 mataas na opisyal ay hindi kailangang dumaan sa pagsusulit na iyon, sa madaling salita, hindi nila kailangang umupo sa unang pagsubok. Parating na ako. Sigaw ng isang batang cultivator, ang taong iyon ay lumipad sa langit at agad na sumisid sa madilim na hadlang, gayunpaman, sa isang kisap mata, ang madilim na chi ay bumalot sa taong iyon at sila ay tuluyang nawala, kahit si chi ay hindi naiwan.
Ano ang nangyayari? Ang daming nakasimangot. Nilamon na ng dilim ang taong iyon. Tila ang pagpasok sa madilim na hadlang na iyon ay napakahirap. Nagsimula na ang unang round ng pagpili. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 420 sa Bamboo Raft. Ang susunod na taong pumasok sa itim na harang ay sa wakas ay nagbigay ng nakakatakot na tili. Ang mga alon ay gamulong sa itim na harang na iyon at pagkatapos ay ang taong pumasok ay sumugod pabalik, ngunit agad na nahulog sa tubig. Ang mga dragon sa baha ay umungal, ang isa sa kanila ay bumangon at sumugod patungo sa katawan ng tao. Ibinuka nito ang malalaking panga at nilunok siya ng isang kagat. Ang buong katawan ng taong iyon ay ipinadala sa tiyan ng isang dragon. Ano ang nangyayari? Ang puso ng mga tao ay nagsimulang tumibok ng marahas. Patay na ba siya? Hindi sapat ang lakas ng taong iyon para makapasok sa madilim na chi. Tila nasunog ang katawan niya sa itim na harang na iyon at agad siyang nilamon ng dragon nang umalis siya sa harang. Nakakakilabot. Ang mga hindi nakatanggap ng liham ng imbitasyon ay hindi dapat sumubok. Inimbitahan ko ang bawat natatanging batang cultivator sa Zuyu. Kung susubukan mo pa rin ng walang imbitasyon, nagpapakamatay ka lang. Sabi ng mahinang tinig na Molly na ikinagulat ng mga tao. Ang isang nilamon lamang ng dragon ay hindi isa sa mga taong nakatanggap ng liham ng paanyaya. Ang mga taong walang mga liham ng paanyaya ay hindi dapat sumubok, kung hindi, sila ay magdusa ng parehong kapalaran. Bukod dito, ang mga nakatanggap ng liham ng paanyaya ay dapat na ipahayag ang kanilang pangalan bago pumasok sa itim na hadlang sa pamamagitan ng makamandag na itim na fog, at ang oras na inilaan para sa lahat ng narito, ay ang oras na kinakailangan para sa isang lamparan ng langis upang mamatay. Ito ay lason, ang itim na harang na iyon ay gawa sa nakakalason na fog. Lason ang nakapalibot sa itim na harang na iyon. Bahagyang nagulat ang mga tao. Sinasabi ng hari na hindi niya nakalimutan na mag-imbita ng isang solong tao sa bansa, anong tiwala. Sa sandaling iyon, dalawang siluwet ang lumitaw sa kalangitan. Sila ay napakabata. Ito ay isang pares na tila isang batang babae at isang batang lalaki. Ang gwapo ng bata at ang ganda ng babae, nang makita sila ng mga tao sa ibaba, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa paghanga. Ang masama lang sa kanila ay mukhang hindi maatim na mayabang ang dalawang tao. Sinulyapan ng binatang iyon ng mga tao at sinabi sa walang malasakit na tono. Mas magmadali kayong lahat, huwag sayangin ang oras ko. Sayang ang oras niya. Ang lalaking iyon ay eksakto sa kanyang hitsura, mayabang. Napakayabang. Parang siya ang bida sa buong kaganapan, ang ibang tao ay nandoon lang bilang sideshow na nag-aksaya ng oras niya. Kami ay mula sa Yandang Mountain, kami ay kabilang sa Ling Clan. Sabi ulit ng binata, Yandang Mountain. Ang Ling Clan. Maraming tao ang hindi pa nakarinig ng mga pangalan noon na ikinagulat nila. Ngunit ang dalawang taong iyon ay nakatanggap ng liham ng paanyaya kaya malamang na namumukuntinji sila. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan ng mga tao ang tungkol sa Ling Clan. Gayunpaman, medyo nagulat ang ilang matatandang lalaki, kung taga Yandang Mountain siya, malamang na anak nila siya. Mula ngayon, tandaan mo ang pangalan ko at tandaan mo itong mabuti, ang pangalan ko ay Ling Tian. Sabi ng binata nang makitang maraming tao ang mukhang nabigla. Mas mayabang pa siya kaysa kanina. Kaagad pagkatapos, nakita na lamang ng mga tao si Ling Tian na pumasok sa itim na lason na fog na iyon. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, isang liwanag ang lumitaw mula sa itim na harang. Gaano kabilis. Napakabilis ni Ling Tian na mukhang hindi ka panipaniwala. Hindi man lang masundan ng mga tao ang kanyang anyo ng kanilang mga mata. Lumitaw ang isang magaan na tunog nang lumitaw ang mga alon sa itim na hadlang, tila isang hiwa ang nalikha sa hadlang, na lumikha ng isang landas. Pagkatapos ay naglakad si Ling Tian at ang babae patungo dito at lumipat sa landas na kanilang ginawa. Anong mabilis na laro ng espada? Iyon ay napakalakas. Hindi nakakagulat na siya ay mayabang. Naisip ang mga tao sa karamihan. Ang pangalan ng taong iyon ay Ling Tian at siya ang unang taong pumasok sa itim na hadlang. Pagkatapos pumasok ni Ling Tian sa barrier, isa pang silweta ang bumaril sa langit, huminto ang figure, at agad na tumakbo patungo sa kailaliman ng itim na hadlang. Nang malapit nang makipag-ugnayan ang tao, sumigaw siya. Opisyal ng Imperial City Guards, Shi Qiyong. Habang gumagalaw si Shi Qiyong, may lumitaw na dragon na baha at habang umaatake siya, agresibo itong umungal. Pagkatapos ay tumagos siya sa kailaliman ng itim na hadlang at sa pamamagitan ng nakal-alasong fog. Si Shi Qiyong at ang kanyang baha na dragon ay parehong tumagos sa nakal-alasong fog. Flood Dragon, mayroon siyang espiritu ng baha ng dragon. Nagulat ang karamihan. Ang opisyal ng Imperial City Guards ay napakalakas. Nag-iisip sila kung maaaring maging kasing lakas siya ni Ling Tian. Matapos ipasok ni Shi Qiyong ang itim na fog, tatlong iba pang siluwet ang lumipad sa kalangitan patungo sa itim na fog. Nagkatinginan ng tatlong tao at nagpatuloy sa pagsisit. Dugu Clan, Duguye, sabi ng malamig at hiwalay na boses. Iyon ay isa pang henyo. Pagkatapos ay agad niyang pinakawalan ng isang nakakatakot na chi ng ikatlong layer ng Zuan Chi, at pagkatapos ay tumusok sa itim na nakakalason na fog. Sektang Haoyu, Jiang Shan. Sabi ng isa pang tao habang naglalabas ng isang bundok na espiritu, ang kanyang buong katawan ay nagmistulang isang matayog na bundok sa puntong iyon. Pagkatapos ay pinasok niya ang itim na fog na pumapalibot sa kanyang buong katawan, ngunit tila hindi niya magawang ibalik ang bundok. Sektang Luozia, Luo Yuntian. Isang misteryosong chi ang pumuno sa kapaligiran at pinalibutan ng itim na nakalalasong fog bago tumusok sa loob. Pagkatapos ay sinundan ni Luo Yuntian ang chi na kanyang pinakawalan at pumasok sa itim na nakalalasong fog.
Ang 3 taong iyon ay lahat ay may paraan upang harapin ang itim na hadlang at lahat sila ay mukhang napaka-relax habang pumapasok dito. Lahat sila ay napakabata, malinaw na sila ang pinakanamumukuntinjing mga kabataan sa henerasyon. Ang mga tao ay namangha, ang mga henyo ni Zuyu ay marami, sila ay nagtataka kung gaano karaming mga henyo ang naroon. Pagkatapos nito, parami ng parami ang pumasok sa itim na makamandag na fog na umaasa sa kanilang sariling mga pamamaraan. Sa itim na fog, mayroong mga miyembro ng Imperial Clan, ang One Show Sect, mayroon ding ilang matataas na opisyal ng korte. Ngunit mayroon ding ilang hindi kilalang mga kabataan. Makalipas ang maikling panahon, mayroon ng 29 na natipon sa makamandag na ulap. Ang 29 na figurang iyon ay pawang di pangkaraniwang malakas na mga batang cultivator. Tila ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng 8 mataas na opisyal ng Zuyu, kung hindi man mas malakas. Maaaring pinalitan ng kaganapan ang pangalan nito sa The National Genius Gathering. Nakikita ng mga tao sa karamihan na hindi nila kayang kalabanan ng mga batang magsasaka sa mga tuntunin ng likas na kakayahan at lakas. Karamihan sa mga tao ay nagkaroon pa rin ng paglilinang ng mahabang panahon at pinagbuti ang kanilang paglilinang ng may matinding kahirapan. 29 na tao lang. Nagtataka ang mga tao sa sandaling iyon, malapit nang mamatay ang oil lamp. Hindi. Hindi pa dumarating ang ilang tao. Hindi pa dumarating si Linfang. Akala ng maraming tao mula sa karamihan. Naisip nilang lahat ang parehong pangalan. Linfang. Napatay ni Linfang ang 12 Zuan Chi layer cultivator ng One Show Sect at 5 sa kanilang mga Zuan level beast. Sa makatuwid, hindi siya nakatanggap ng imbitasyon ay tila imposible. Hindi lang ang karamihan ang nakapansin sa kawalan ni Linfang, lahat ng gustong pumatay kay Linfang ay napansin din na hindi pa siya dumarating. Sa gilid ng Holy Courtyard ng Zuyu, si Chu Zanpang ay nakatingin sa mga miyembro ng Celestial Academy. Pagkatapos ay sinabi niya sa malamig at hiwalay na paraan. Hindi ba sinabi ng Celestial Academy na sasali sila sa pambansang kompetisyon? Nasaan ang mga taong ito kung gayon? Ang kumakatawan sa Celestial Academy, si Vice Principal Longding ay sumulyap lamang kay Chu Zanpang sa isang walang pakialam na paraan at pagkatapos ay hindi siya pinansin. Sa katunayan, hindi niya alam kung nasaan si Linfang. Hindi niya i-depressure si Linfang, ito ay sariling negosyo ni Linfang. Siyempre, kumbinsido pa rin si Longding na rating si Linfang. Walang kahit isang henyo sa Celestial Academy, kaya hindi sila mangangahas na sumali sa kompetisyon. Biro ni Chu Zanpang na may layuning masira ang imahe ng Celestial Academy. Ang Celestial Academy ay binubuo ng isang grupo ng mga mahihina, duwag at basura, iyon lang. Wala silang kahit isang henyo, paano pa nila matatawag ang kanilang sarili bilang isang institusyong pang-akademiko? Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay isang tunay na institusyong pang-akademiko, hindi sila maaaring makipagkompetensya sa atin. Kumakalat ang iba't ibang komento sa loob ng grupo ng Holy Courtyard of Zuyu. Lahat sila ay maingat na nagdaragdag ng mga nakakahiyang pahayag tungkol sa Celestial Academy habang pinapataas ang reputasyon ng Holy Courtyard. Ang maringal at hindi kapanipaniwalang Holy Courtyard ng Zuyu ay nagnakaw ng mga pinakatanyag na disipulo mula sa pinakamalaking sekta ng Zuyu. Ang layunin nito ay maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang at makapangyarihang akademya sa bansa, ngunit ngayon, 2 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang akademya. At wala itong magandang maipakita para dito. Bukod sa 2 matataas na opisyal na ipinagmamalaki nilang kinukuha sa ibang sekta, wala ni isang henyo ang aktwal na umangat sa kanilang hanay. Ang nagagawa lang ng mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay magyabang at gumawa ng kaguluhan paminsan-minsan. Nakakaawa sila. Isang boses ang umalangaw mula sa malayo at kumulog sa kapaligiran. Ang boses na iyon ay tila kalmado tulad ng isang tahimik na lawa at kasing lamig ng nagyayelong tubig. Duwantiyan lang, alam mo lang kung paano magpalaki ng mga duwag na cultivator. Ang lahat ng mga taong kinuha mo mula sa ibang mga sekta na malakas at may mataas na likas na kakayahan ay naging isang grupo ng mga natatakot na manok at nakakaawang mga aso. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nang marinig ng mga tao ang boses na iyon, nagulat sila at nagsimulang kumalat ang iba't ibang komento. Ang 2 pahayag na iyon ay lubhang agresibo at malinaw, ito ay isang pandiwang pag-atake na nakatarget sa Holy Courtyard ng Zuyu. Tinatawag pa nga ng taong iyon ang mga estudyante nito ng grupo ng mga manok at aso. Ang parehong tao ay kahit na iniinsulto si Duantian lang at sinabi na maaari lamang niya silang turuan kung paano maging duwag. Kasabay nito, iginiit ng taong iyon na ang tanging ipinagmamalaki ng Holy Courtyard ng Zuyu ay ang 2 matataas na opisyal na nagkaroon ng ganoong patayuan nang pumasok sila sa institusyon. Sina Chu Zanpang at Luozu. Hindi malakas ang boses na iyon habang pumapasok sa pandinig ng lahat, ngunit napaka-agresibo nito. Sa di kalayuan, 2 balsang kawayan ang lumitaw sa tubig, kalmado itong lumulutang laban sa agos sa napakabilis na bilis. May 3 tao sa loob ng mga bolsa na iyon. May isang napakabata na lalaki sa isa sa mga bamboo draft na iyon, siya ay mga 16 na taong gulang lamang, siya ay mukhang gwapo at may tapat na tindig. Habang sa kabilang bamboo draft, may 2 pang tao, isang lalaki at isang babae. Gwapo, matalino at malinis ang itsura ng binata. Ang ekspresyon ng mukha niya ay parang malabo at kasing lalim ng tubig ng lawa. Ang dalaga ay may pinong belo na nakatakip sa kanyang mukha. Ang kabilugan ng buwan ay tila nagpapaliwanag sa kanyang buong katawan, para siyang isang celestial na nilalang. Napakaganda niya at halos parang lumabas siya sa isang painting. Kapag tinitingnan siya, naramdaman ng isa na hindi siya mula sa mortal na mundo. Napakagandang eksena. Akala ng karamihan. Napakaganda ng eksenang iyon.
Hindi sila naglalabas ng marilag na hangin at walang malakas na enerhiya na lumulutang sa kanilang paligid. Ang 3 taong iyon ay parang mga Diyos habang tumatawid sila sa lawa. Linfeng. Nang makita ng mga tao sa karamihan ng isang winged tiger na nasa bolsa ng kawayan, pinaikit nila ang kanilang mga mata, si Linfeng iyon.